O yan. Ayan. Pag gumawa po nito, mas maganda gumamit po ng ano, matalim na kutsilyo kaysa gunting. Tanggal ang punda mo. Tapos tingnan nyo po yung walang bulaklak. Ito po. Mas lalago po ito habang okay lang po yung isa. Sobrang saya ko po. Laki. Anihin na po natin. Ito pong isa parang nabubulok tong dulo o natutuyo. Ayoko po anuhin eh. Itong isa. Ito. Pasensya na po ah. Babaw lang po talaga kalagayan ko. Pasensya na po. Dali. Kailangan gamit ko ng ano. Ako na. Tinamaan nga ito isa. Tinamaan nga. Matalim na kutsilyo. Ano ba ito? Sobrang laki kasi. Hindi ko na kasi titirahin eh. Yung steak knife kasi nasa hugasan. Ah!
Naman sa ano ito isa. Hindi naman siguro. Sorry. Yan. Close up ko lang po. Wala, ito po yung suporta sa gilid para hindi magasgasan. Tabi ko muna. Di ba? Ang laki oh. Bigat ah. Yan po ang laki. Laki ulo ya. Ito walang panimbang eh. Siguro, nansyado. Mga ano to. Kulo ko lang 3 kilo. Healthy. Ano? Gusto ko muna anuhin. Naloko. Ay no. Sarap po nito sa beef. Stir fried. Parang trophy. Ganyan po talaga ako. Kasaya pag nag-garden. Nagasgas ako isang bunga. Sana hindi magtambo. Ito may bunga pa po rito. Nalagay nga yung suporta. Dali lang po ah. Kuha muna natin dyan. Ito po paglagay ng suporta niya. Yan. Para hindi magasgasan. Yan. Hindi ko alam kung tutuloy yun. Yan. Ano po tayo sa kusina at iluto na po natin to. Sensya na po. Ito yung pinakamalaking na ano ko sa buong pag-garden ko sa Finland. Totoo po, ito po yung pinakamalaki. Anin ko na po lahat. Yung iba, adobo ko. Tapos sa susunod na araw, sisigang ko naman. Tawag na upland kangkong. Yung mahaba po yung dahon. Pero ako tatanungin po ninyo, mas gusto ko po yung malalapad ang dahon. Ito po kasi medyo nakukunatan po ako eh. Talaga naghahanap na ng malilipatan. Ang daming insekto maliliit. Dami. Hindi mo na napansin. Buti na lang eh. Gusto ko ng raspberry. Ang dami binigay sa aking bunga nito, strawberry na. Yan. Bato lang po yung nasa ilalim nitong itong malambat. Yan po. Pini strawberries po ito. Napakatamis po nito. Para ako nanghihingo to sa strawberry. Ganyan po kasi nakatago po yung mga bunga. Yung mga lettuce na siningit ko dito sa strawberry hindi na masyadong lumaki. Pero okay po yung nakakain pa rin po. Dahil dami po. Pag binulat-lat po, di ba? Yan o. Sino ba hindi mai-enjoy? Naku, next year mas I reassure next year gagandahan ko po yung lupa nito. Pitasin ko na ito isang kumpol na to. Diba? Ang ganda. Ang ganda oh. Imagine po ninyo, di ba? Sa pagtsatsaga, respeto sa kapaligiran.
po babalik. Pagkain na hahain sa pagkainan. Yan po talaga. Nabibigay po ng disiplina at respeto sa kalikasan. Tatanggalin ko na po yung lambak para makahinga po ng maayos yung mga runners. So ganyan, yung mga runners na putol, tatanim ko po yan sa gilid. Saka lilinisin ko po itong strawberry. At tanggalin ko po yung mga yung mga tuyong dahon para next year maganda po yung growth, ganda yung pagtubo. Kung sasayangan yung runners dahil napakamahal din po ng punla. Itong Finnish strawberry, lalo na po itong Finnish strawberry, napakamis. Mas mahal po yung punla nito sa shop. Hindi ba po kasi malalaki bunga pero hindi masyadong matapos ito. Talagang napakasarap. Ito na lang po yung nasa ilalim kasi hindi po masyadong itong nasa ilalim. Hindi kasi masyadong na diba? Pero ganda po, oh. Siksik po siya. Organic po yan. Kahit may kain ng slugs o insekto. Ayan po. Ako kahanin ko lang po yung medyo malalaki. Naku, lalaki pa to. Kuha parang nahihinayang ko. Kunin ko lang po yung medyo okay na. Kahit para naman may bitsuelas na fresh ang ating nilaga. Siyempre iba hindi po naglalagay ng bitsuelas sa nilaga. Ako gustong gusto ko po. Ayan po, napakarami po niyang bunga. Ang kagandahan po sa bitsuelas, siyempre sa mga napapanood ko po ng mga videos, kapag may mga tuyong dahon sa ilalim, tanggalin nyo na po para mas dumami po yung bunga. At saka ito po, habang inaani po ninyo, parang sitaw din po ito eh. Mas dumadami sa taas, napakaraming bulaklak. Pasok pa tayo sa greenhouse. Yung papri ko, napakaraming bunga, hitik na hitik. Ito rin po yan, no? Tara po sa stilyo, pwede rin po sa sinigang, dinengding. Tapos ay yung talong ko, kala ko higante ang bunga, pero okay lang. Ayun po. Ayun. Tapos itong kamatis, oh, di ba? Anihin ko na po. Kasi kaya sa masayang. Anihin ko na lang po ng kamay. Yun. Kanta. Kamatis po talaga inaani pag magulang. Kasi kung hindi nyo muna magagamit yung hilaw, di ba? Mayinog, hindi masasayang. Saka pag maglalagay po kayo ng kamatis sa ref, wag po ninyo ilalagay sa plastic. Magmo-moist po yun. Tapos magbubulok, mag-create ng mold. At saka tanggalin nyo po itong pinakagantong tangkay pag ilalagay nyo po sa rep, kasi yun po yung mag-create ng mold, lalo na nasa loob ng plastic. Yan, okay na po. O diba, 2 piraso po yan. Hindi ko po ito masyadong fertilize eh, sinubukan po experiment. Pero okay naman, nag-produce kahit paano. Next year, isa lang po ilalagay ko dito. Malaking kamatis. Okay, mga bush tomatoes na lang para may space. Kasi pag ano, hindi ako masyadong makakilos.
yan po, di ba? Bago ako maglinis, mag-harvest po muna ako para hindi po maapektuhan po yung mga ibang tinanim ko. Di ba napakalaki? Hindi ko po anin lahat kasi may mga yang pasayang din. Lilinisan ko na lang po ito. Ayan po, diba? Ang sarap po tignan. Hinog na lahat. Diba? Tignan natin. Napakatamis nito pag nahinog. Napakasarap po. Healthy snack. Superfood. Lahat naman po ng berries. Superfood kasi rich in antioxidants at maraming vitamins. Yan. Ito mga tuktok. Tira natin sa ibon. Okay na po yun. Napakasarap po, no? Kumilos sa malinis na hardin, payapa, tahimik, may privacy, may respeto, mapaumaga o mapagabi. Ay naku, hindi po ako naglilinis sa hardin ko habang papalapit po ang taglagas at masarap po talaga ng pakiramdam ng paghahardin. Ayan po mga kabayan, napakasarap po ng pakiramdam kapag ganito. Kahit na po mag-o-autumn, makapagpahinga po dito. At tinan nyo naman po yung sukining na ano po. Mas malaki po yung nakaraan kasi yung nakaraan ano po siya, halos 3 kalahati tangkal. Ganun. Ito po 2 kalahati. Pero laki po, di ba? Ay nako. At ito yung ating mga gooseberry. Yung si Charo, tikman ko kung pwede pa. Ano pa ng medyo yang. Tama. Napakasarap. Pwede pa. Itong gooseberry, sarap to. Dalawang klaseng gooseberry po. Isang white, isang red. Tapos itong piece. Naku, may mga lamok na. Makapasok na. Sisirain yung magandang bangis ko. Magandang bangis. Ayan. Diba? Fresh. Kami. Hindi po ako bumibili sa shop ng ano. Pati ba kahit hello pa, minukbang pa. Masarap naman po kasi. Kumain pa nga tayo nitong ano. Salamat talaga sa Diyos at lahat po talaga ng bagay na pinaghirapan. Pag may pasensya, pagtsatsaga, may magandang resulta. Ito yung mukbang natin talagang fresh, literally fresh from the garden. Kaya gustong gusto rin ng lamok yung aking freshness. Medyo warm din sa weather.
pagpasok ko sa loob to, ubos po itong nasa bowl na to. Miss na ko po talaga yan eh. Pag naglalakad po sa gate. Nung naglalakad ako ng mga nakarang araw, medyo na-depress ako. Kasi nakikita ko yung mga ibang halaman eh. Hindi ko naalagaan. Ang dami ko na palang dapat i-harvest. Sarap na ganito, no? Wala kahit pala mo, hindi na marami. Kahit nakagatin ako ng ilan, hindi naman nakabawasan ng kabangit sa inyo. Ito balaka itong charo, tingnan natin. Pwede pa to. Nararamdaman ko. Ang dami. Ang sarap. Hindi po ako bumibili sa shop ng mga ganito, ng mga peas. Dalawang klase, hindi po. Kasi siyempre hindi ko alam kung may spray o kung ano. Kasi ito gusto ko yung kasi kahit balat kinakain ko, di ba? Paano kung may spray o kung anong pataba ginamit. Yung balat nitong sweet peas, nakakain din po yan. Yung kamay ko kahit may lupa-lupa. Hindi pa ako nabuhugas ng kamay eh. Ano dyan, parang fiber na plastic. Parang ganun. Sa loob ng sweet peas. Sobrang naging busy po kasi itong nagdaang araw. Sa akin po kasi may pinaplano kaming project na talaga naman sobrang kailangan pong mag-focus ng time. Sarap nito ano? White and red na ano? Gooseberry. Tama-tama lang pagkaka-harvest po natin sa sweet peas saka dito sa English po nitong dalawang peas na to, sweet peas saka sugar snaps. Sugar snap. Kapag hahalo ko itong kung ano dito yung sweet peas o sugar snap. Ito yata yung ano eh. Etong si Charo, hindi ko alam kung sweet peas o sugar snap. Ito po tinatanggalan ko ng buto. Ito po yung ginagawang green peas. Ginagawang green peas. Ito po talaga yung green peas. Yung halimbawa sa ibang western countries, pinakuha yung buto, ini-steam lang. Baka na kaya gantong fresh. Sigurado mo ito mamayang gabi, utot ko sunod-sunod. Puro pampautot. Sarap. Kain muna ako nito. Itong gooseberry. Natutuwa din yung mga squirrel dito kasi may natira ako. Huwag lang papasok yung rabbit kaya may fence doon eh. Dahil ubos itong mga gulay. Sana lang etong si Charo, napakasarap eh. Ayun po. Ito pwede rin pangasim. Kala ko lang nasa usawa na bagoong. Ito po, nasala din po yan. Pero gagawin ko po sa isang recipe.
Mas maganda pala po nito sa fridge. 1 day okay lang sa labas. Up to 2 days. Pero tapos iluto nyo na. Kasi pag tumagal pa, lalambot po yan. Paano po, bago pa tayo magpus, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw po na to. Napakasarap po talaga ng may biyaya pong napagkukunan araw-araw kahit na po kapos po sa material na bagay, sa pera. Ang importante po ngayon, Panginoon, wala po sanang nagugutom. Ayun na lang po ang pinakamagandang biyaya po sa buong mundo dahil sa panahon po talaga ngayon kapag nakakita po ako ng mga tao na nagugutom, wala po talagang mataniman dahil sa sobrang init panahon at sobrang lamig. Napakapalad po ng mga bansa na hindi po umuulan ng yero po at hindi po napaligiran ng desierto dahil napakarami pong pagkakataon para po magtanim at meron po makukuhanan ng pagkain at irespeto po ang kalikasan. Higit po sa lahat, irespeto po ang kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat kayo po bahala po sa amin. Sinusukunap po namin sa inyo at sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat naman po sa inyong oras ng ilan sa pinila ang lakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!